Welcome sa Storytime with Miss Geka. Ako si Dora Antonia, 40 years old, isang pediatrician, musika, sa isang kilalang ospital dito sa Quezon City. Lang taon na kaming kasal. Ang asawa kong si Dr. Eduardo, 56 years old. Isang cardiologist na halos nakatira na sa kabilang ospital. Pareho kaming doktor. Pareho naming pinili ang propesyong magligtas ng buhay. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, pakiramdam ko may mga bahagi ng buhay namin kami mismo ang unti-unting pinapatay. Lalo na yung parte kung saan dapat kaming mag-asawa. Musika, hindi lang magkasama sa titulo. Wala kaming anak hindi dahil ayaw namin kundi dahil hindi kami binigyan ng pagkakataon. Musika, ilang taon kaming umasa, fertility treatments, check-ups, dasal. Pero sa huli, natanggap naming baka talagang hanggang maasawa lang kami hindi maging musika, magulang. At doon siguro nagsimula yung lamat. Naging abala siya sa trabaho. Habang ako, sinubukan kong punan yung kawalan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pasyente ko. Musika, pero pauwi ko sa bahay, naron lang ang katahimikan. Yung bahay na dapat puno ng tawanan ng bata, na puno ng tikatik ng orasan at mga papel na hindi naayos sa mesa. Dati kapag tinatanong ako kung kamusta ang asawa ko, palagi kong sinasabi busi, musika, pero okay kami. Pero sa totoo lang, matagal na kaming hindi okay. Musika, hindi ko na maalala kung kailan siya huling tumingin sa akin ng may lambing. Hindi ko na rin maalala kung kailan ko huling naramdaman na asawa niya ako hindi lang kasama sa bahay. Minsan inisip ko kung nagkaanak lang kami baka may dahilan pa akong lumaban. Pero ngayon kami lang at tila magkalayo pa rin. Parang unti-unti na ring nawawala yung dahilan ko kung bakit ako kumakapit. Hanggang sa dumating yung isang tao. Yung taong hindi ko inasahang makakaramdam ulit ako ng init, ng halaga, ng atensyon. Mga bagay na matagal ng nawala, musika, sa pagitan naming mag-asawa. At doon nagsimula ang kwento ko. Ang kwento ng isang misis na doktora na sa kabila ng talino, propesyon at respeto ng iba ay natutong nagkasala sa ngalan ng pagod at paisa. Isang umaga ng Biyernes habang naaayos ako ng mga chart sa doctor's lunch, musika, may pumasok na lalaking may dalang train ng kape. Basa pak ang buhok. Muhang bagong ligo. Naka-uniform na kulay gray, musika, na utility uniform ng ospital. Matangkad, kayumanggi, matipuno at maingiti na parang sinasadyang sabayan ng umaga. Good morning ma'am. Kape po. Gusto niyo po ba ng may asukal o yung medyo mapait? Tanong niya. Sabay kind ng bahagya. Natawa ako. Hindi ko alam kung nainis ako o natawa talaga. Gusto ko, yung mapait. Sagot ko. Mas gusto ko kasi yung totoo. Yung tulad ko po pala. Sagot niya sabay ngiti ulit. Parang may kakaibang lamig na dumalo sa katawan ko hindi dahil sa aircon kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Kunwari kaswal lang. Kalo po. Utility buporito ako. Ma'am ako po yung madalas na kaayos sa labas ng or at nagdadala ng gamit. Nang marinig ko yung pangalan niya parang may kung anong pamilyar. Baka dahil sa tono ng boses niya. Malalim pa pero may lambing. Mula noon halos araw-araw na si Kalu na ang nagdadala ng kape ko. Musika, lagi siyang may kasamang biro. O minsan ay simpleng, musika, good morning po ma'am o kaya good morning po ma'am Tony. Hanggang sa isang araw nang abutan niya ako ng kape, hindi ko napigilang tanungin. Bakit, musika, parang alam mo lagi kung anong gusto ko? Gumiti siya ng may kumpiyansa. Madali lang po kayong basahin, ma'am. Kapag puyat kayo, alam kong gusto niyo ng matapang. Kapag masaya kayo, may konting tamis. Kapag stress naman kayo, gusto niyo mainit. Musika, pero hindi masyadong matapang. Parang gusto niyo lang ng comfort. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nasabi, Run. Pero, musika, tama ang lahat. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilik na matagal ko ng hindi naramdaman. Nabalitaan ko sa hire na si Kalu ay 26 years old lang. Tubong Batangas. Nagtrabaho muna bilang janitor bago napasok bilang utility sa ospital. Breadwinner at ang ina niya ay may sakit sa puso.
Tahimik sa karamihan pero magaan ang loob NG nurses sa kanya. Palangiti, magalang pero may halong pilyo kapag nakasama mo na NG matagal. Noong gabing iyon, duty ako hanggang hating gabi. Habang nakaayos ako NG papel sa napansin kong ako na lang ang tao roon. Maliban kay Kalu, naabala sa pagmamet NG sahig. Tahimik, malamig at may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo naman, sabi ko habang musika. Pinagmamasdan siya. Gumiti siya. Kasi po kapag kayo ang duty hindi ako napapagod. Musika, napatawa ako. Bakit naman? Hindi ko po alam. Baka kasi iba yung presensya niyo. Parang kahit pagod ako, gusto ko pa ring magtrabaho. Basta kayo, yung nakikita ko. Sumilip siya sa akin saglit. Tapos itinulo ang pagmamet. Hindi ko alam kung bakit parang humahaba ang segundo sa pagitan NG bawat tinginan namin. Antonia, ano ba? Tu? Sabi, musika, ko sa isip ko. Bakit ka kinikilig sa isang utility boo? Pero may kung anong parte NG puso ko ang gustong magpahinga sa pakiramdam NG pagiging dokora Antonia. Gusto ko lang maramdaman na babae ulit ako na kaya ko pa ring mapansin na kaya ko pang kiligin. Habang inaabot ko ang folder, nadulas ako sa basang sahig. Bago pa ako tuluyang bumagsak, agad akong sinalo ni Kalo. Mainit ang kamay niya, matatag. At ramdam ko ang bilis NG tibok NG puso niya nang magtama ang mata namin. Antonia, okay lang po kayo? Okay lang ako. Mahina akong sagot. Pero hindi niya ako agad binitawan. Parang may ilang segundo pa kaming nakatitig lang sa isa't isa. Tahimik, musika, pero ang lakas NG tibok NG puso ko. Musika, bulong ko. Pilit na nagiging profesional ulit. Baka may makakita. Umumiti siya marahan pero may halong tapang. Musika, wala naman pong ibang tao Pero kung gusto niyo pong lumabas ako, sabihin niyo lang. At doon ko naramdaman na delikado na hindi dahil masama siyang tao kundi dahil alam ko sa pagitan naming dalawa may pader na nagsisimula NG mabasag. Akala ko simpleng pang araw-araw na kape lang, yung dala niya. Pero hindi ko alam yun na pala ang simula NG unti-unti kong paglalason sa sarili kong puso. Sabi nila lahat NG kasalanan nagsisimula sa simpleng kamustahan. Pero sa amin ni Kalo, nagsimula lang talaga, musika, sa isang taasan NG kape. Pagkatapos NG gabing yon, yung nadulas ako at siya ang sumalo sa akin, musika, parang may nagbago. Hindi na ako mapakali tuwing duty. Musika, lagi kong inaabangan yung oras na papasok siya sa lunch dala ang traniya. Parang bata akong sabik sa isang simpleng ngiti mula sa kanya. Madaling araw noon, pas 1 AM na. Kakaunti na lang ang tao sa ospital. Tahimik, tanging tunog NG aircon at BF NG monitor ang maririnig. Ako lang ang nakaupo doon habang nagre-review NG chart. Napagod ako kaya ipinikit ko NG sandali ang mata ko. Pagdilat ko, siyalo. Si Kaluna ang nandoon. May hawak na termos at dalawang mahina niyang, musika, alam kong puyat kayo. Baka gusto niyo NG kape ulit. Napangiti ako. Medyo tinago ang kilig. Gabi na Bakit gising ka apak rin? Hindi po ako mapakali hanggate hindi ko kayo nakikitang okay, sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang gusto kong tumagal pa yung gabing yon. Umupo siya sa harap ko. Hindi ko siya pinigilan. Tahimik lang kaming parehong sandali habang humihigop NG kape tapos bigla siyang nagsalita. Alam niyo musika, minsan nainggit ako sa doktor. Bakit naman? Tanong ko. Kasi kahit anong mangyari tinitingala kayo NG tao. Samantalang kaming tulad ko, parang hangin lang. Minsan kahit bumati ako hindi men lang ako pinapansin. Tumahimik ako sandali. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi alam kong totoo yun lalo. Musika, nasa mundong ginagalawan namin. Ang tulad ni Kalu parang laging nasa gilid lang. Hindi ka hangin kaye? Sagot ko. Marahan. Kung alam mo lang ikaw ngayong nabubuo NG araw ko minsan. Napatigil siya. Ngumiti NG bahagya. Talaga po? Baka naman binibiro niyo lang ako. Doktor ako. Hindi ako marunong magsinungaling.
Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Pero nang magtagpo yung mata namin, parang may kakaibang kuryente. Parang may halong kapangasahan sa titik niya pero may respeto pak din. Pagkatapos ilang minuto, nagsimula siyang magkwento tungkol sa buhay niya. Lumaki raw siyang mahirap panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay niya, dating driver, namatay sa stroke nung high school siya. Kaya mula noon, siya na ang nagbanat ang buto. Wala po akong pangarap maging mayaman. Sabi niya habang nakatingin sa, "Ma, gusto ko lang maramdaman na may halaga ako. May halaga ka naman, Kalo." Sagot ko, "Hindi mo lang siguro nakikita?" Ngumiti siya sabay sabing, "Kung ganyan po lahat doktor, baka araw-araw akong magpuyat sa ospital." Napailing ako. Natatawa. "Ikaw talaga? Mapagbiro ka ano?" Hindi po sagot niya. Seryoso ang muha pero may ngiti sa labi. Honest lang ako. Hindi ko naman may kakaila na maganda kayo MAM. Natigilan ako. Matagal na akong hindi tinatawag na maganda. Kung meron men, laging magaling, profesional, matalino pero hindi maganda. At nang marinig ko, yun sa kanya, parang may bahagyang kumirot sa puso ko. Kasi yung salitang yon, matagal ko hindi naririnig mula sa asawa, musika, kong si Eduardo. "Antonia, huwag kang matuwa?" Sabi isip ko. Bata yan malamang sanay manligaw. Pero iba, musika, yung tono niya. May sincerity, may lambing na hindi bastos, parang, musika, may respeto pero sabay may paghangan na ayaw niyang ipahalata. Habang nagwekwentuhan kami, musika, napansin kong unti-unti siyang lumalapit. Hindi naman malapit na nakakailang pero sapat para maramdaman ko ang init hininga niya kapag nagsasalita. Nang yumuko ako para abutin yung pen sa mesa, biglang tumulong siyang abutin din. Sandaling, musika, katahimikan. "Salamat." Mahina akong sabi. Ngumiti siya pero hindi.